Ang konsepto ng supply. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ito ay may direkta o positibong ugnayan sa presyo ng isang produkto. Ito ay sa dahilang mas malaki ang kikitain ng mga suppliers kapag mataas ang presyo. Ito ay alinsunod sa batas ng supply na kapag tumaas ang presyo ay tataas din ang dami ng supply. At kapag nagkaroon ng pagbaba sa presyo ay magkakaroon din ng pagbaba ng supply. Dapat isaisip na ang batas ng supply ay totoo at tama lamang kung walang ibang salik na nagbabago maliban sa presyo. Ceteris paribus o all else remains the same. Mayroong tatlong paraan upang maipakita ang konsepto ng supply at ang relasyon nito sa presyo. Ang supply schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga supplier sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ngunit paano kung kulang ang mga datos sa schedule? Dito pumapasok ang supply function. Ang supply function ay isang matematikong paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied, kung saan ang QS o quantity supplied ang tumatayong dependent variable at ang P o presyo ang independent variable, kung saan ang C o intercept ay tumatayong bilang ng QS kapag ang presyo ay 0 at D o slope na ang value ay kumakatawan sa pagbabago sa QS sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Ang value ng slope at intercept ay kasama sa ibibigay upang makuha ang mga kulang na datos sa ating supply schedule. Gamit ang supply function na QS is equals to negative 32 plus 4P ay maaari na nating makompute ang nawawalang datos na QS sa puntong A. Ipalit ang value ng P sa ating formula. 4 times 9 ay 36. Negative 32 minus 36 ay 4. Sunod nating hanapin ang nawawalang value ng QS sa puntong B. Ipalit ang value ng P na 13 sa ating formula. 4 times 13 ay 52. Negative 32 plus 52 ay 20. Sundan lamang ang parehas na proseso para sa puntong C. Pagdating sa puntong D kung saan ang nawawalang datos ay P o presyo, ay hindi na akma ang ating function, kung kaya kailangan nating baguhin ang kanyang format. Ngayon ay maaari na nating makuha ang nawawalang value na P sa puntong D. Ipalit ang value ng QS na 52. 52 plus 32 ay 84. 84 divided by 4 ay 21. Ulitin lamang ang katulad na proseso para sa puntong E. Ang kumpletong datos ng supply schedule ay maaaring ipakita sa isang grapikong paglalarawan na tinatawag na supply curve. Gamit ang quadrant 1 ng X and Y axis ay unang i-plot ang puntong A kung saan ang value ng P ay 9 at QS ay 4. Lagyan ng marka kung saan sila nagtagpo. Ulitin lamang ang katulad na proseso para sa puntong B, C, D, at E. Pagdugtungin ang mga puntong A hanggang puntong E. Ito ang tinatawag na supply curve o kurba ng supply. Ito ang mga paraan upang maipakita ang konsepto ng supply at ang relasyon nito sa presyo. Kayo naman ang sumubok. Kumpletuhin ang mga nawawalang datos sa ating supply schedule gamit ang supply function.
Ang konsepto ng supply.